Nagpapatuloy ang buhay ng lalaking kinagat ng butiki kabanata 3:4. Pagkasarado ng pinto ni Chenchu, bumungad sa kanya maraming kalat sa bahay. Napag-isip-isip niya masyado ng malaki kanyang alaga, hindi na ito pwede sa loob ng bahay. Kaya balak niya na lang itong pakawalan sa dagat. Bumiyahe na ating bida papunta sa dagat. At dumating na nga sila sa dagat para pakawalan ng alaga niya. Pumikit na ating bida at sinimulan ng kontrolin ang iguana. Tumalon na ito sa dagat sabay sumised at nagpakawala ng enerhiya, kayang umabot sa layo ng 10 metro pandama. Nagpatuloy sa pagsisid ang alaga ng ating bida. Napalingon siya sa isang kakaibang isda, may 5 mata. Naisip ng ating bida, yun na lang unang magiging pagkain ng alaga niya. Sabay nilapitan niya na ito at inatake, nagbardugulan sila. Dehado ang isda ay may 5 mata sa alaga ng ating bida. Naghahanda naman ito para pangalawang atake. Kinagat niya ito sa tagiliran sabay tuluyanan niya kinain ang isda. Pagkatapos niya makain isda, may 5 mata. Nakatanggap siya ng 10 evolution points at isang physique. Pagkatapos niya daw mag-evolve, 1 punto lang binibigay normal na pagkain sa kanya. Pero ang mga mutated na isda, 10 puntos. Ang mga ganitong pangyayari daw, marami kakaibang nilalang lumalabas sa dagat at ibinabalita malapit na daw matapos mapayapang pamumuhay sa mundo. Nagpatuloy na alaga ating bida sa pangangain ng iisda. Hanggang sa maabot niya 100 puntos limit nito kada araw. Nagpatuloy ito sa pagsisid, iniisip niya mga tao daw madilim nakikita sa ilalim, samantala siya gamit mata iguana, nakakakita siya ng maayos, maliwanag sa ilalim ng dagat. Ang iguana daw ay hindi pwede magtagal. Masyado sa ilalim kagaya ng isda, kailangan nito hangin. Kaya naman, paahon na ito, napunta ito sa isang kuweba, naisip ng ating bida. Magandang lugar ito para dito na magpahinga kanyang alaga dahil naayos na problema niya sa alaga nito. Maisarili ng tirahan, bumalik na ito pauwi sa apartment habang bumibiyahe ating bida na daanan niya. Isang bahay at mai nakatira dito. Sabay nakarinig siya ng humihingi ng saklolo. Huminto siya sa harap ng bahay. Inisip niya isa siyang master at oras na para gamitin niya ito. Samantala, may 2 lalaki naman sumisilp sa kanya mula sa loob, hinihintay siyang umalis. Maibihag pala 3 lalaki, 1 babae. Sinipa ni Kalbo isa sa kasamahan nito, dahil pabaya daw sa trabaho di binantayan takip sa bibig ng babae, nalaglag kaya nakasigaw ito. Nagpaliwanag naman ito, hindi niya nakita dahil madilim daw lugar. Tingnan naman Kalbo, babae mai kasamang pagnanasa. Sinabihan niya ito na manahimik dahil kung hindi, pagpipistahan nila katawan nito. Lumapit na ating bida sa gilid ng bahay at ginamit niya na ang kanyang pandama. Parang nakikita niya silang lahat sa loob. Yung 2 sa lalaki ay nagtatagay. Habang nakagapos may takip sa bibig yung eabab. Samantala, pangatlong lalaki ay nag-cellphone habang kumakain paborito nitong snack. Napagtanto ng bida na isa itong kidnapping o human trafficking, ang 3 lalaki, 2 sa kanila may dalang kutsilyo. Kailangan daw bilisan ng bida kilos, 1 minuto lang tatapusin niya na. Para hindi malagay sa peligro ang bihag, mabilisan silang pinasok ng bida. Nakalapit ito agad sa 2 sa kanila. Binigyan niya agad ng flying kick ang isa dito. Sa lakas ng sipa tumilapon lalaki sa pader. Kinuha naman itong pagkakataon ni Kalbo para saksakin ang bida sa likod. Hindi alam ni Kalbo na alam ito ng ating bida, kaya naunahan siya masiko sa dibdib. Tumilapon si Kalbo sabay sumuka ng dugo. Inalalayan naman siya ng kasamahan nito para hindi diretsyong matumba. Nagpakita naman ng angas ang payatot na maialam daw siya sa martial arts Wang Fist. Sinakyan naman ating bida trip nito at pinakilala martial arts niya lutuan 8 extremities, boxing Sinchu. Mag-umaga, napatuloy pa rin naglalaban ang 2. Natapik ng ating bida kamay ng payatot. Gumanti naman ito at sinipa ito sa paa, may kasunod pang sapak sa ulo. Napagtanto ng ating bida, isang expert kalaban niya. Bumuelo ating bida akmang sisipa ito. Pero hindi niya itinuloy, napatanga na lang kalaban niya. Sabay gumamit bida malupit ang galaw, 8 extremities boxing iron mountain slam. Diretsyong tumilapon ito na paobo at sinabing lalo daw siyang ginanahan sa laban. Hindi daw niya inaasahan pagkatapos niya bumaba galing bundok. May makakaharap siya isang mag-aaral ng lutuan 8 extremities boxing. Ang Iron Mountain Slam daw pinakamalakas galaw nito. Sinabihan siya ng ating bida na nakakahiya siya. Tinanong naman nito kung anong nakakahiya sa kanya. Hindi daw inaasahan ng bida makakakita siya ng
ng masamamang tao na gumagamit ng wang fist. Nakakahiya daw isang mag-aaral ng wang fist na ligaw sa masamang landas. Natamimi na lang si Kupal dahil na real talk siya. Sinagot niya ating bida mayabang daw ito para sa isang mag-aaral lamang. At ngayon lang niya naintindihan totoong pamumuhay pagkatapos niya bumaba sa bundok. Kung gusto daw makaangat sa buhay, kailangan man lamang ng kapwa, sabay umatake ito. Balak niyang bulagin ang ating bida, pero bago niya magawa, yun tinamaan na siya ng front kick ng ating bida. Sabay tuluan na siyang nawalan ng malay. Napagtanto ng ating bida, delikado, mga kalaban na master dahil mas mahirap daw ito kaysa sa isang dosena lalaki malalaki katawan. Malas daw dahil hindi pa niya gaano gamay paggamit ng lakas niya, muntikan pa siyang mapahamak sa 3 lalaki. Kailangan niya daw ay master paggamit ng lakas niya. Napansin naman ng bida ang iabab, kailangan tulong dahil nakatali ito. Tinanggal niya ito sa pagkakatali. Sabay sinabihan, wag na itong matakot. Nyakap naman ito ng iabab, sabay nagpasalamat sa ating bida. Sinabi ng ating bida, tumigil na daw ito sa kaiiyak at tumawag ng pulis. Hihingi din daw kaunting tulong ating bida sa iabab. Kapag nagtanong mga pulis, wag daw siyang ikakanta. Pumayag naman iabab na hindi niya ipagsasabi tungkol sa ating bida. Paglipas 10 minuto, dumating na mga pulis. Pinasok nila bahay. Nagulat na lang sila dahil sa nakita nilang tumambad sa kanila, tapos na pala ang lahat. Police Security Agency, Guan King bitbit nito ang ulat patungkol sa nangyaring kidnapping. Dinala niya sa office ng Deputy Chief, lahat daw ng details nakasulat dito. 2 daw sa kidnappers ay patay na at ang isa ay nakumatos. Ayon daw sa salaysay ng babaeng biktima. Ang nagligtas sa kanya ay isang lalaking nakamask, kaya di niya ito namukahan. Hindi naman makapaniwala si Chief sa resulta, maitao daw sobrang lakas. Kaya mag-one hit ng tao. Sumang-ayon naman sa kanya si Guan King hindi pang ordinaryong tao lakas nito. Marami na daw mga kababalaghan nangyayari sa mga nakalipas na araw. Biglang nagkaroon pagkulog at kidlat. Napaisip yung 2 na isa itong na malakas na bagyo. Sa isang magubat na lugar wala masyadong tao. Mag-isang nag-aabang ating bida. 3 lalaki nag-usap patungkol sa negosyo. Nagkaroon daw sila pera. Pero ginamit ng boss nila 1 milyon dito. Para sa isang babae lang, nahirapan silang kitain yun. Masyado daw makitid utak 2 atabs niya di nila kilala. Iabab binili nila mula kay Kalbo. Kapag nakuha daw nila babae di na sila mamumulubi. Tuwang-tuwa naman 2 dahil sa narinig nilang balita. Tinanong naman nito si Apat ang Mata kumusta daw business company pinapatrabaho niya dito. Sinagot naman ni Apat ang Mata ayos na lahat kagaya ng inaasahan ng boss niya sa kanya. Nagpapahanap na rin daw ito ng magagandang babae para maging secretary at front desk ng company nila. Gurado daw ito magugustuhan ng boss niya. Sinabi naman ng boss gamit ang kanyang awakened ability libreng makahinga sa ilalim ng tubig kapag nahanap nila lumubog na barko ng Titanic yayaman sila ng husto. Mabibili na daw nila lahat ng gusto nila basta't sumunod lang sa kanya 2 hindi sila magugutom. Bigla naman may mabilis na ingay sa likod nila. Tinanong ni boss kung sino yan. At dito nagtatapos ang lalaking kinagat ng butiki. Kabanata 3 at 4. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ng butiki.